Sir, sabi ko, O nagbibiro po kayo, no? istorya lang para sa kriminal. Pero paano itapon niya sa... buksan mo Ano pa po- yung... Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? hyperbole nga. O yan. So, hindi po totoo ito. Now, ay gusto ko pong sabihin sa inyo, Mr. Chair, isa po ako doon na marami po ang bumoto sa inyo. Oho. Dahil naniniwala sa inyo. At marami pa. Sa amin lang mga Baptist, naniniwala pa rin sa inyo. Pero, pag ganito na mga salita ninyo, medyo mukhang hindi na po yata tama sa dating Pangulo na magsalita ng ganyan. Sapagkat naniniwala po ako na kahit sabihin niyo po yung mga kiling-kiling, meron pa rin kayong compassion eh. Tumutulong kayo sa ating kapulisan. Tumutulong kayo sa mga nangangailangan. Meron pa rin kayong compassion. And I would even think today that your compassion even overcomes your thought of killing someone else. Sir, this world is... there's the evil and there's the good. So, if you are a human being dito, you do so many things in life. Mamili ka lang between the right at yung mali. Opo. So, pag pinili mo itong mali, you are bound by what you do in this life. Tama yun, Mr. Chair. Tama po yun ang inyong statement. Pag pinili nyo ang mali, ito po ang tanong ko. Tama po ba ang pumatay? Kahit po, teka, Mr. Chair. Tama po ba ang pumatay? Kahit alam nyo, na ito ay tinatawag sa batas. Ako hindi po abogado. Tinatawag sa batas na in flagrante delicto o in the act of committing a crime. Oho. Ngayon, I have proven that, sir. Kung po yan, susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery, they are about to stone them. Stone her. Babatuhin na po. O nilapit po nila kay Kristo at sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Ngayon, naiwan po doon yung babae that was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako papatay, sir. Retired na ako eh. No more, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako, sir. Ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po nyo, ganito na lang, sir. Batas lang po ako. Yun ang sabi nyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano mo, sir, kung may kasalanan man ako,
ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ka man, sir, tulungan Pero, mo na lang ako Mr. na Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. ipagdasal. Well, of course, you have a dual ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na Ama namin, ha? Hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, Tulad sir. ng aking nabanggit sa inyo kanina, coming from the heart. Opo, ngayon. Sinabi po ninyo rito, ha? Mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Eh bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop. Ay, sorry po. Itong mga drug lords na ito. O mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao?